Good morning, good afternoon, and good evening mga Meowmies and mga Meowdies. It's Sunday today, 4th of July. So happy 4th of July sa lahat ng mga friends natin at nanonood from United States of America. So it's your Independence Day. So enjoy your Sunday and I hope you'll have a blast. Good morning, good afternoon, and good evening mga Meowmies and mga Meowdies. Before anything else, I just want to promote our Shopee store. Meron po tayo doon mga food bowls, water bowls, vitamins, and even dewormer na napaka-necessary sa kanilang kalusugan. And ang lahat po ng kikitain ng ating store ay mapupunta sa kanilang gatas, ganun din sa kanilang pagkain, at sa kanilang mga medical needs. So sana po supportahan niyo po ang ating Shopee store. Just look for Cats of Antipolo. Thank you! Thank you sa patuloy pong nanonood ng ating mga videos. Ganun din po sa patuloy na nagko-comment, nag-share, and even nagla-like ng mga videos natin. Thank you so much. Early this week, nag-deworm gamit yung product na binibenta ko rin sa Shopee. And it was quite a challenge kasi talagang isa sa mga effects ng pagdi-deworm is, syempre, mawawalan sila ng gana kumain, magpupupo sila ng medyo watery. Parang ang kulay niya is, parang texture ng mushroom soup. Parang ganun yung itsura niya. So, parang ganun na liquid form and continuous sila and mabaho siya. And at the same time, makikita mo yung worms, dead and alive, makikita mo siyang lumalabas. And at the same time, sumusuka din sila ng worm, dead or alive. Sumusuka din sila. Most of the time, alive yung worms. And kapag ganon na sinusuka nila yung worms, ibig sabihin, infested talaga sila ng worms. And it's good na dinideworm natin sila kasi nga, nasasayang yung vitamins, nasasayang yung kinakain nila, yung nutrients, instead of pupunta sa kanila, sa coat nila, sa buhok nila, sa body nila para tumaba sila. No, ang nangyayari is napupunta sa worm. And it's life-threatening because kapag hindi siya naagapan, pwedeng mapunta sa heart and pwedeng, ayun nga, ikamatay nila yung pagkakaroon ng sobrang daming worms sa katawan or ng parasite sa katawan. So, it was a challenge dahil isa-isa silang eventually nagkaroon ng symptoms after namin i-deworm sila. Sumusuka, tumatae, nawawala ng gana, and ano lang sila parang malungkot, lang sila, parang wala talaga, matamlay sila. And ako naman, ang ginagawa ko is, force feed ko sila ng milk, di ba? Kasi complete with nutrients din yon. And hindi man sila kumain, at least nakakainom sila ng milk na healthy. And hindi ko sila pinapabayaan sa vitamins. After nilang painumin ng milk, pinapainom ko sila ng vitamins. And then, time to time, chine-check ko sila para naman I can make sure na, or I can be certain na okay pa sila, na hindi sila napapabayaan, hindi sila na-dehydrate. Kasi, pag taisuka ka, ang unang problema talaga sa cat or sa dogs is yung dehydration. So, pinapainom ko talaga sila ng water and milk. Yun nga, ayun ang pinapainom ko sila. Continuous ko sila pinapainom ng milk. Like, every 4 hours ko sila pinapainom ng milk. Para lang, nare-replenish yung liquid na nawawala sa kanila every time na tumatae sila at sumusuka sila. Yung pagsuka at pagtae, that is side effect talaga ng deworming. Although, kapag naging lethargic na sila, yung tipong wala na silang, hindi na sila kumikilos talaga, that calls for a vet. But it's good na hindi naman nangyari sa kanila yan. Medyo konti-konti lang yung kinakain nilang pagkain, pero kumakain naman sila somehow ng konti.
after ng mga third day ng na-deworm sila, medyo kumakain-kain na sila. So, nagkakaroon na ako ng hope na they are recovering. And then yung pupo nila, medyo nagkakaroon na ng form. Nagiging solid na siya. So, it's a good thing. So, ngayon, as you can see, kumakain na sila. Lumalakas na yung pagkain nila. Both yung solid, yung Aussie na food na kinakain nila, and yung chicken na sinuserve namin. Boiled chicken na kinakain nila sa mga nagtatanong or sa mga bago lang na subscribers. Boiled chicken na pinapakain lang namin sa kanila is yung meat lang nila, walang skin. Kasi syempre hindi naman healthy yon. So, ang pinaka tinitignan ko na lang talaga or binabantayan ko na lang si Kindness. Kasi si Kindness talagang hirap pa siyang magpupo. Hindi ba niya pa kayang magpupo talaga on his own. So, tinutulungan ko siya. And every time na nagpupupo siya, tinitignan ko agad yung pet niya. Kasi minsan, andun nakasabit yung worm. So, hinihila ko na lang. Ginagamitan ko ng tissue, hinihila ko na lang yung worm para matanggal. And sa anim na sa anim na dinworm natin, si Buttercup, si Faith, si Love, si Kindness, si Trust, and si... Sino ito ba yung isa? Hope, Love, Faith, Trust, and... Hope, Love, Faith... Hope, Love, Faith, Trust, Kindness, and Buttercup. So sa anim na diniworm namin, si Buttercup lang ang hindi nagkaroon ng worm. Kasi, as you remember, diniworm ko na siya even before pa. So, it's good na hindi na siya talaga nagkakaroon ng worm. Never siya nagkaroon ng downtime. Talagang continuous ang kanyang katakawan. And makapapansin ko naman din sa balat nila, si Buttercup lang yung amongst all 6 cats or kittens, siya lang yung talagang ang ganda-ganda ng coat ang ganda-ganda ng kanyang balat. Paano ko ba na-realize na meron silang worm? Una, yung coat nila sobrang dry. Parang sobrang maaligasgas yung balat nila. Pangalawa naman, yung kanilang tiyan sobrang laki. Kahit ang takaw-takaw nila, ang laki-laki ng tiyan, para silang bondat. So that's another sign na meron silang worm. And then, pangatlo, napansin ko kay Faith, eto si Faith nga pala. Ayan. Napansin ko kay Faith, nagtatais siya and nagtitry siyang magsuka ng parang laway lang. Ibig sabihin, most likely yung worm malikot at buhay sa kanyang intestine or sa kanyang bandang bandang lalamunan. Kaya nangungulit, di ba? Gumagalaw-galaw, kaya siya nasusukat. Gusto niyang i-expel yung worm. And every time na nag-vomit siya or nag-throw up siya, puro laway lang. And then, nung tinunay ko nga siyang i-deworm, siya yung una-una kong dini-worm kasi sabi ko, ito yung unang-unang pusa na dapat i-deworm kasi nga siya yung ganun ganun yung behavior. And second naman, si Trust, ang napansin ko kay Trust, malaki nga yung tiyan. And yung skin niya, or yung buhok niya is hindi ganun ka-shiny, hindi ganun ka-healthy. So sabi ko, may worm talaga to. I suspect na may worm to. And I was really right. Nung siya yung nagto-throw up ng bulati din na sobrang buhay pa yung mga worms nung diniworm ko na siya. So ibig sabihin, nati-trigger na yung gamot sa kanila. I hope you learned something today, mga meowies and mga meowdies. If you suspect that your cats or your kittens are infested with worms, gaya ng mga signs and symptoms na shinare ko sa inyo, i-consider nyo i-deworm sila. Sana sa mga kittens, 1 month, pwede na silang i-deworm. And then, may interval yan until makomplete nyo yung sessions. And then, kapag na-complete yun yung sessions, every 3 months nyo, kinakailangan silang i-deworm. And for the brand that I would recommend, syempre, i-recommend ko yung ginagamit namin, which is also available in Shopee, ay yung Prazinate. So, just go to our Shopee page or Shopee store. It's Cats of Antipolo. Punta lang kayo doon if you want to buy. And then, I'll share with you the instructions na ginagawa ko na very
conservative, and yet effective. So, I hope you learned something today. Thank you so much, mga Meowies and mga Meowdies. Happy 4th of July and have a great and lovely day. Bye for now. Meow, 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 meow.